Nanay Lydia, good evening po. Brother Rafi, Brother Rafi, Robbie. Yan, sino pa? Shirley Domingo, good evening ate. Yun. So yan po. Yung iba pang mga members po natin, manood po tayo. Nalalabing siyang pa lang yung nandito. It's already 8:30 wherever you are, whether you are driving a car, huwag ka lang magpindot-pindot ng cellphone. Ito ka muna, open mo yung Facebook, yung notification, yun, and then listen habang nagdadrive ka. Kung ikaw ay nagluluto, sige po, magluto ka lang, pero buksan mo yung phone or laptop or tablet na parang ginagawa niya dati, di ba? Pagka nakikinig kayo ng drama sa radyo o kung saan man, nagagawa natin yan. So, gawin po natin dito. Okay, si Divine, good evening. May mga nagtatanong dati anong oras daw ang ating Bible study. Pero hindi naman natin makita dito na sila ay nakapakinig. Sana po ay makapakinig po kayo. Regardless ng sino man ang magpipreach, whether si Pastor Valencia, o yung Batang Valencia, o si Pastor Ray, Pastor June, Pastor Ace, dahil ito po ay design to hindi lang sa Bible study, kundi sa fellowship na din and prayer. So we have 21, paabuti natin ng 50 sana muna to, pero higit pa dito sana ang ating maipaabot po. So this time tayo po muna ay mananalangin. Sige po, tayo ay manalangin. Hilingin natin ang gabay at pagpapala ng Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong biyaya na kami po ay nakapagpapatuloy sa inyong gawain, sa paglilingkod, in spite of the facts that kami po ay may mga sari-sariling mga ginagawa sa aming buhay, sa aming trabaho, sa pag-aaral, sa school, at kung saan man nyo kami nilagay, ay patuloy na nagagamit at nagpapagamit sa inyong mga simbahan kung saan doon nyo kami pinagkatiwala under our mga respective pastors. Panginoon, sa gabing ito, sa aming pong ikatlong week ng pagsasama-sama dito sa avenue na prepare nyo po para sa amin, nagpapasalamat kami na meron pong ganitong modernong pamamaraan kung saan kami po ay pwedeng magkasama-sama, hindi lang physically, kundi united in spirit, in mind, in faith, and dahil po yun sa inyo. At sa aming pananalangin, nagkakaisa din po kami sa pag-aaral at pagkatuto mula sa inyong mga salita, ay sa pamamagitan nito kami nagkakaisa rin po. Kaya salamat po Panginoon, at ito po ang isa sa mga magandang magagawa namin sa mga modernization at sa mga technology na inyong pinagkaloob. And hope and pray, Panginoon, ang bawat isa ay magsikap na kami po ay makibahagi sa mga ganitong gawain. Lalo na po kami na mga leaders, kami po ay makita sa ganito na mga gawain, so that we can set an example for others to follow. Panginoon, humihingi kami ng patawad sa lahat ng aming mga shortcomings, mga kasalanan na nagawa sa mga nagdaang araw or maybe even sa panahong ito na kung saan kami po ay nagkakamali. Patawarin niyo kami at nawa ay patuloy kami lumakad ng maayos sa inyong kalooban. Sa gabing ito, aming itinataas sa inyo mga kapatira na meron pong panghihina sa katawan, mga karamdaman, mga nagre-recover. Una po sa aming lista na aming pastor, Pastor Lito Valencia, patuloy siyang bigyan ng lakas at biyaya sa kanyang kondisyon ngayon.
na lalong higit ay napapadalas ang kanyang atake ng kanyang sakit. Kayo pong magbigay ng biyaya upang ito'y kanyang ma-endure habang nagagampanan niya pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang inyong lingkod. At dalangin din po namin ang iba pang mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay na mayroong mga karamdaman na ngayon ay hindi po namin may isa-isa maliban na ito po ay malaman namin, ipasabi sa amin, i-request na sila ay ipanalangin. O Diyos, pero alam ko po na batid niyo lahat ang kondisyon ng bawat isa sa aming mga members, ang mga mula sa pinaka mahirap na kondisyon ng kanilang kalusugan hanggang doon sa sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Ay alam po namin na kayo po, O Diyos, ang magbibigay ng kagalingan sa kanila sapagkat kayo po ay makapangyarihan at hindi po maiksi ang inyong mga kamay. O Diyos, kami din po ay lumalapit sa inyo para sa mga respective gawain na pinagkatiwala nyo sa bawat mga pastor at churches ng DBBC family. Pangunahin ang main church, Panginoon, kung saan we are looking up to. Malaking inspirasyon sa amin, especially ang pastor po doon, Pastor Lito Valencia, sa kanyang pangunguna. Lalo sila po ngayon ay merong building project. Kayo po mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan hanggang sa ito po ay matapos. At ito pong lugar na ito ay magamit, mag-hold ng marami pang mga services, marami mga tao. At ito po ay kaya ginagawa, Panginoon, nandun na po sa katuparan na ang auditorium ay nasa ikatlong floor ay upang ito po ay paglulan ng maraming mga attendees, Panginoon, dahil hindi na po sila magkakasya talaga doon sa isang maliit na lugar. Kayo po mag-provide hanggang ito'y matapos at ito po ay magamit sa inyong kapurihan. At ganoon din po kay Pastor Ray, patuloy niya siyang bigyan ng karunungan at biyaya. Lalo na po din sa kanilang mga pinansyal na pangailangan sa pagpapatayo po ng inyong tahanan ay mag-provide po kayo hanggang matapos po ang project po na ito. At ganoon din po, ito'y pinalaki upang mas marami ang ma-hold ng mga taong pupunta sa inyong mga worship services. I-bless niyo po ito, Panginoon. At patuloy niyong i-preserve ang kanyang buong pamilya, mga ministries, mga gawain na meron po doon. Kay Pastor June, na kayo din po ang sa kanila ay magpala, mag-ingat, at nawa po makasama din namin sila sa mga ganitong gawain. At provide niyo po ang kanilang pangangailangan, lalo na po yung monthly na kailangan nilang i-raise para po sa kanilang renta ng kanilang lugar. Ma'am Jonah, sa kanyang karamdaman, patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas at biyaya. At sa kanilang mga ministries, mga ginagawa, Panginoon, ay i-bless niyo ng inyong makapangyarihang kamay. Ang Pastor A sa San Mateo din po, kanyang buong pamilya, sambahayan, mga members at ang church na pinagkatiwala niyo po sa kanya ay bigyan niyo po ng pagpapala sa lahat ng mga ministries na meron sila, ay gawin niyo pong ito'y maging mabunga at patuloy na lumago ang mga kapatiran po doon. At kung may mga kapatiran na may mga karamdaman, mga nangangailangan po ng trabaho o mga tuition fee sa mga kabataang nag-aaral, kayo po ang siyang magpala, mag-provide at magpagaling sa mga karamdaman, anuman pong uri ito. Bless na po siya at ngayon po siyang aming tagapagsalita. Kayo pong gumamit sa kanya upang maging encouragement, blessing sa bawat isa makikinig. Ang inyong lingkod, ang gawain din po dito sa bandi, kayo magpala. Marami pang tao makakilala sa inyo sa lugar na ito. At matapos po namin yung aming inumpisan by faith
na project. Napakalaki pa po ng aming pangangailangan, pero halos wala na po kaming pangtustos para dito. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide para po dito. Gamitin niyo yung mga anak na members po dito dahil sila po ang makikinabang dito sa lugar na ito upang sila din ang gamitin niyo mag-provide para po matapos sa aming project. Ang gawain dyan sa Masbate, Pastor Michael at ang kanyang buong pamilya, preserve niyo sila, ingatan, at nawa ang kanilang mga gawain ay i-bless niyo at lumago po sila doon, magkaroon siya ng maraming katuwang, hindi lang sa sharing ng gospel, kundi sa financial na mga pangailangan po nila. Ganun din, Pastor Junel, kayo din pong magpala kung saan mang lugar nandoon siya ngayon. I-bless niyo siya ng mga tao, i-bless niyo siya financially, and health-wise, kayo pong magpanatili ng kanyang kalakasan. Pastor Edmer, so far wala po kaming update sa kanya, pero nawa ang kanya pong gawain ay matutukan din po niya at magkaroon siya ng mga tao din po doon na susuporta at bubuhat sa mga burdens na meron po sila. At ang dalangin po namin ang aming mga preachers sa churches na nakakatayo na sa pulpito, bigyan niyo po sila katulad namin, Panginoon, ng mga karunungan at kababaang loob na makita ang aming ginagawa na pangangaral ay isang privilege lamang at hindi power o hindi po lugar kung saan kami po ay magdi-display ng aming galing o talento o pride, sapagkat sabi niyo nga, God resisted the proud but you give it more grace to the humble. Kaya nawa maging wise pa sila, maging malalim sa inyong mga salita at tunay na nag-aaral, Panginoon, ng inyong Biblia at hindi lang umaasa sa mga nababasa o naririnig, sapagkat upang maging pagpapala ang aming mga pangangaral, ito po ay aming sinasaliksik sa inyong mga salita. At nawa, ganun din po, sila po ay maging bahagi ng aming weekly Bible study, makadalo po sila at hindi maging hadlang ang kanilang mga schedule o kung ano man, buksan nila ang kanilang cellphone, laptop, tablet at makiisa po sila dito sa mga gawaing meron po kami. Dahil ito po ay dinesign para sa family ng Diadem, Panginoon. Kaya mainam na makita po namin na marami po ang nanonood at nakikinig sa inyong gawain ito. Sa bandang huli o sa kabuuan, wala po kaming ibang nais itaas, kilalanin at luwalhatiin maliban ang inyong banal na pangalan. Salamat po, kumilos kayo, gamitin niyo ang inyong mensahero at ang inyong salita para po kami ay ma-encourage, mapaalalahanan. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Yun. So, pumikit lang tayo, nag-pray ba? Dumami na, naging 32 na. So, magandang gabi po doon sa mga kakapasok lang. At ngayon po, ay i-request na natin. Teka muna, guest request. Saan na si Pastor Ace dito? Hindi ko makita. Brother Ace, pwede ka mag-send ng Pastor Ace ng yan. Allow viewers to request to join you on video. Yan, sige po. Ayun. Ito na. Approve. Approve na yan. So, yun. Pastor Ace, humina. Mahina ata ang yung sa akin. Teka lang. Biglang humina, sir. Kasi ito na yung background music. Yan po. Sige po. Pastor Ace. Ano ba ito? Sa inyo na po ang floor. Ayun, magandang gabi po sa lahat. Ay napanibago, no? At anyway, po si Pastor Ace sa Discerning Word Baptist Church sa
San Mateo Banaba po, no? So, first time. Salamat Pastor Alvin sa pag-host. Mahina. Bigla nga humina, napansin Lapit ka, ko. Pastor. Lapit ka ng konti. Or baka kailangan mo lakas yung volume. O baka sa akin lang mahina. Okay naman? Okay naman pala. ah. Okay po. naman, Okay. ah. Sa akin lang mahina. Okay po. Actually, sige. So, masabihin ko, salamat po sa pag-host. At medyo mahaba po ang ating topic, pero sana maintindihan nyo po. Ito po ang topic natin ay soul winning. Nag-iisip ako ng maraming topic kaso ito po pala, nakaipon na ako ng siyam na outline po, no, through the years. So again, pag-pray nyo pala kami po mag 7 years pa lang dito sa August po. At kami po may church din sa Alahala, mag 3 years na po dun. So hindi madali, pero biyaya ng Panginoon po, napakasaya naman, pagsubok din. So salamat po, maganda yung kayo po karamihan sa ating mga kapatid na church ay nagpapatayo. So kami po wala pa po, pero tayo hindi po kasi medyo masikip pala pag Okay, sana po tayo, no? So basahin po muna natin ang ating text. Medyo maiksi lang po to, no? Ako na lang pala kasi hindi pa hindi pa nakikinig, no? So dito po tayo sa Matthew 16:26. Maiksi lang po ito, no? Sasabi po dito, Matthew 16:26, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Sa Mark 8 naman po, 36-37, ganun din. "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Let's pray lang po ng mabilis. Panginoon, salamat sa pagkakataon. I pray, pagpalain yung bawat isa, matuto, Panginoon. Tuloy-tuloy kami dito, Panginoon. At ang inyong lingkod, mga pastor dito, Lord, mga churches, pagpalain niyo po, Lord, especially sa ganitong topic, kung saan ito po yung napaka-importanting bagay sa churches. Ito po yung pagpalain niyo, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, no? So, umpisa ko lang, meron po tayong 4 points. Okay, so, marami po tayong oras. Ito po yung una, no, na preach ko po sa church lang po, no, para ma-encourage ang bawat isa na mag soul winning, no? Pag soul winning po, baka bago sa iba, ibig sabihin po ay personal evangelism, preaching the word of God, witnessing, ganun din po yan, no? Soul winning ang gusto namin term kasi nga pag na-win nyo sila sa Panginoon, ligtas po sila, yun po ibig sabihin nun. Okay? So yun, napaka-importanting topic po. Ang title pala nito is To Heaven from Hell. Okay, na-preach ko po ito ng bandang 2019 pa. Subtitle natin, The All-Important Subject of Salvation of the Soul. Napaka-importanting subject, hindi lang to basta kung ano-ano lang. Napaka-central po ito sa churches. Dapat, no? Kung hindi, medyo nakakalungkot, pero ito dapat very central, lagi ginagawa at maayos po, consistent. Okay? So kaya ayan. So sa mga dating na panahon po, pwede pong i-series ko rin po ito. Meron pa nga tayong another 8 na naipon ko po through the years na mga outline. Okay? So number 1, ganito po, no, ang gagawin ko natin, wala akong masyadong magandang outline pero mahaba po kasi akong mag-points. Point number 1, napakarami nating verses, no, i-expound lang po natin ang kabanalan ng Diyos. Okay? Tatlo actually. Saka ang pagiging makasalanan ng tao at ang eternality ng ating kaluluwa, no? So medyo basic po to, pero kailangan. Okay po, so sa Psalms 99:9, ang sabi po dyan, "Exalt the Lord our God and worship in His holy hill." Sabi po dyan ay, "For the Lord our God is holy." So paulit-ulit po to, may explain ko na lang. Sabi sa Leviticus 11:45, "For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be," ganun naman, "holy. For I am the Lord, for I am holy." So maging banal na tayo dahil ang Diyos ay banal. Ano yung sabihin nun? Of course, kahit saan po, no, explain ko lang muna saglit lang. Kung sino po ang ating, for example, tatay, ang tagasunod leader natin, di ba ginagaya po natin, kaya nga tayo
sumusunod, okay? Dahil ba't naman tayo susunod sa kanya kung di ka nais-nais yung kanyang example? So ang Diyos ay banal. So anong dapat natin gawin in accordance to that? Okay na may sumusunod tayo, okay na worship, pero minsan kasi tayo po ay nasanay na lang ng kultura natin, ganyan, lumaki tayo sa church. Pero lagi tayo pinapaalala ng Diyos ay banal, dapat magpakabanal din po tayo. Okay? So medyo simple, no? Leviticus 19:2, sabi dyan, speak all the congregation of the children of Israel that say unto them, ye shall be holy, for I the Lord your God is holy. Ang sabi din po sa Isaiah naman, Isaiah 6:3, one cried unto another and said, ito po yung mga angels, no? Said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So banal siya, makapangyarihan at glorious. Tatlo pa yun. Paulit-ulit kasi nga talagang napakabanal niya. And then 1 Corinthians 3:17, ano lang po, mga example lang po to, pero napakarami pa po na sa Bible ito. Sabi po dito, if any man defile the temple of God, ito naman medyo practical application po, no? 1 Corinthians, alam niyo yung tema po dyan, no? May nagkasala dyan, loko-loko, pinaalalahanan ni Paul, no? Sabi dyan, if any man defile the temple of God, ano ba yung temple of God sa atin sa panahon natin yun? Di ba yung ating katawan? Ligtas ka, ikaw ang temple of the Holy Spirit. And sabi dyan, him shall God destroy. Pag dinumihan mo daw yung temple ng Diyos, sisirain ka niya, or ano bang pwedeng destroy? Papatayin, di ba? Paparusahan. For the temple of God is holy, which temple ye are. Okay, so napakalinaw, ang Diyos ay ayaw niya ng kasalanan. 1 Peter 1:15 naman, sabi po dyan, but as He which hath called you holy is holy, so be holy in all manner of conversation. So kinote niya po yung sa Leviticus, no? And then balik sa Leviticus, sabi niya, sanctify yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. And then yun na po yun, no? So banal lang Diyos. Ba't kailangan pag-aralan natin ito na naman, no? Kasi nga importante, pag tayo mag-soul winning, ganito po yan, kailangan i-represent natin ang Panginoon ng tama. Hindi po yung parang yung kasalanan po ni Moses, no? Napakatapat ng lingkod, pero isang beses lang siya na parang hindi niya pinaging banal, no? Ang Diyos, sabi doon, parang napaya ang Panginoon, pinatasahan siya. So dapat importante na ma-represent natin itong Panginoon, Diyos, ng tama po. At isa sa mga paraan is pakilala natin siya ay banal. Hindi po i-compromise natin yun, hindi natin gagawin katawa-tawa ang ministry, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Napaka-importante po niyan. Kasi nandiyan tayo magsisimula, at actually dahil nga sasolve natin sila, alam nila dahil nga banal ang Diyos, ibig sabihin hindi siya basta-basta at galit siya sa kasalanan. Yan ang gusto ko sabihin, no? Dahil galit siya sa kasalanan, hindi basta-basta ang langit. Okay, dahil doon siya nakatira, and therefore ay hindi basta-basta, hindi pwede ang kasalanan doon, na talagang walang kasalanan doon. Okay, importante point po yun. Pero pangalawa naman, dito pa rin sa ating expound natin yung holiness ng Diyos. And then importante rin pong pakita natin sa tao, or describe natin sa tao na katotohanan na ang tao naman, ang Diyos ay banal, ang tao makasalanan. Okay, so medyo basahin ko po ng saglit itong sa Romans 3, kasi kinumpile na po dito sa Romans 3 yung mga bagay na nagdi-describe po ng kasalanan ng tao, no? Kung dyan po kayo, pwede mo sundan sa Romans 3. Umpisa po natin sa 9, no? Sabi po dyan, what then, are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Sabi po sa 10, sabi po natin hanggang and 19, sabi po dyan, as it is written, there is none righteous, no, not one, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one, their throat is an open sepulchre, with their tongues they have used deceit, the poison of asps is under their lips,
whose mouth is full of cursing and bitterness. Puro kasalanan po ito, ang tindi, no? Their feet is swift to shed blood. Gusto agad pumatay, ganyan. Sa panahon natin ngayon, kahit yung mga tao, hindi mamatay tao, slander naman, di ba? Iba, ganun. So, character assassination. So, ganyan daw ang tao. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Ayun na yun. So, medyo, yun, describe actually, compilation po ito ng napakaraming verses sa Isaiah, sa Proverbs, sa Psalms, saka sa ibang lugar pa po, no? So, makasalanan ng tao, yun po yung kailangan nating naintindihan na hindi tayo basta-basta pupunta sa langit, ng Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan, lahat tayo makasalanan. And then, ito naman, yung last po dito sa ano na to, point, no? Ang eternality of ating kaluluwa po. So, saan pupunta yung kaluluwa na yan? Hindi nawawala. So, according sa Bible, dalawa lang pupunta natin, either langit or impyerno, impyerno, langit, yun lang. Okay, so saan nga pupunta yung kaluluwa? So, salamat, sana po lahat tayo dito ligtas na. Kung hindi pa, yung iba ay magtanong po, no? At share naman kayo, magpakatotoo lang, no? Sana ba ako? Ayan, dito po tayo sa paano natin nasabing ang kaluluwa ay forever. Sabi po ng Bible yan, no? Sabi po sa Matthew 10:28, Matthew 10:28, sabi diyan, fear not them which kill the body but are not able to kill the soul. So mali na po yun, no? Meron tayong kaluluwa. Huwag daw tayo matatakot sa kung sino man yan na kayang patayin, katawan lang. Ibig sabihin, magkahiwalay talaga yung katawan sa kaluluwa, kasi yung isa kayang patayin ng tao, yung katawan. So pero hindi nila kaya yung kaluluwang patayin. So sino dapat natin katakutan? Sabi diyan, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Ang Diyos po yun, okay? So doon tayo matakot sa Diyos. Mamaya babalik tayo dyan sana. Okay, and then next is Romans 2:7. Sabi diyan, to them who by patient continuous in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. So malinaw po sa Bible, may eternal life, hindi nagtatapos yan. Pero mamaya punta na si Daniel, of course yung iba, hindi sila technically buhay kasi pag nasa impyerno kamatayan yun, eh. Pero conscious pa rin sila, nakakaramdam ng sakit, diba? Nakapag-isip pa rin, nakapagsalita, nakakaramdam. Okay, so ganyan po ang kaluluwa. So saan po punta yung kaluluwa na yan? Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, then we which are alive in the main shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So yung huling kataga na yun, sabi, forever po tayo kasama ng Panginoon. Ang Panginoon ay forever, therefore yung mga ligtas forever kasama ng Panginoon. So malinaw po yan sa Bible, kaluluwa ay hindi nawawala, pinanatili. So saan pupunta yan? Again, so ito naman po sa impyerno naman, pag sa Revelation 14:11, the smoke of their torment ascended forever and ever, they have no rest day or night, who worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So ganun din, forever din ang kaluluwa sa impyerno, aso nga impyerno. So Daniel naman, ito malinaw, dalawang pagtutunguan ng tao, no? Sabi dito Daniel 12:2, and many of them that sleep the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So Old Testament pa, malinaw na po yan. Iba kasi nagsasabi guys, yung New Testament lang daw yun, hindi po totoo yun. Matagal lang po yung aral na yan kasi nakatotohanan talaga. So this time po, magkakaroon ako ng again, ang topic natin, soul winning. Nakita na natin ng Diyos ay banal, di pwede ang kasalanan sa langit. Ang Panginoon, ang tao naman, ay makasalanan kasi yung kaluluwa natin, hindi na pwede mawawala lang yan, no? Sabihin ng iba, hindi ako sa impyerno, hindi naman sa langit. Hindi kami mamimili nun, eh. Ang Diyos ang namili nun, dalawa lang pwede mong puntahan. Pag wala ka doon sa isa, doon ka sa isa. So ngayon, mabilis lang po, no? I'm sure familiar naman po tayo dito, pero kaya dadaanan natin to po, hindi po to boring, pinapaka-importante. Okay? Baka may mapulo tayo. Okay, sana nga, no? So ito naman, point number 2 po, ito yung gospel presentation sample po to. Obviously, kaya takot mag-soul winning yung marami kasi minsan komplikado, yung magiging komplikado, hindi naman kailangan. Pero sa totoo lang, marami kasi kasinungalingan ng umikot,
well, kalaban ng Diyos, di ba? Kasinungalingan, Satanas. So, yeah, minsan nagiging parang mahirap. Kaya ang ginagawa po natin, naaral natin, and then magiging simple po yan pag na-eliminate yung mga kasinungalingan, kamalian, kalabuan. So, gusto natin maging malinaw para sa atin una, and then doon sa mga sasolve natin. Kung malinaw sa atin yan, malinaw sa kanila yan. Kung nalilito mismo tayo, okay? Kasi may pumapasok po mga false doctrine, okay? So, mahihirapan din sila. Kaya, describe po natin, sana makatulong to. So, sample lang ko lang kung nasa inyo na po kung paano yung presentation ng gospel. Basta yung mga importanteng points dyan, dahil di mawawala. So, ito po ang suggestion lang. Ito yung aking mismong ginagamit na pamamaraan, pati pagkakasunod-sunod. Pwede nyo sundin, pwede nyo nasa inyo po, no? Pero ito kasi kompleto na to all the years. Ano pa yung ginagamit ko para mabilis, malinaw, at the same time nakakabisado ko na, daling sundan, okay? So, post ko na lang po to after. So, ito po, no? So, paano tayo mag-soul winning? Kasi importante pala to, ba't di natin alam? O ba't di natin ginagawa? Marami pong dahilan, di ko nalagay dito, pero yung mga succeeding siguro, may tatakil natin doon, okay? So, ganito lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verses lang po, no? Yung pinaka basic, pinaka sikat at importante, I believe. Pwede kang magdagdag dyan, nasa yun na. Ito na po yung kabisado ko. Pwede nyo pong sundan kung gusto nyo, no? So, inuuna po natin yung reality of sin, okay? Ibig sabihin, may kasalanan lahat. Sabi po sa Romans 3:10, of course. Ang sabi doon, kalimutan ko. There is none righteous, no, not one. Kalimutan. Ayan. As it is written, there is none righteous, no, not one. Yung po nating malaman nila yon, tayo din i-emphasize natin sa kanila, lahat nagkasala. At karamihan naman po sa experience namin, by the way, nag-soul winning kami every week, twice a week. San Mateo, Montalban, Marikina, Quezon City, yan, madalas, Alahala. So, sa mga Pilipino naman, bira naman yung tatanggi na dyan, okay? So, pag nakita mong umuoo na, tumatango kasi dapat lang naman tayo totoo yan. Lahat ng kasalanan, tuloy na, okay? Pero pag hindi umaamin yan, medyo kailangan mong banatan yan kasi emphasize, okay? So, lahat tayo makasalanan. Sa 23 naman, bakit lahat tayo? Ba't walang matuwid? Kasi nga, sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayan na po yung unang dalawa. So, pwede mong after nyan, ako po in-emphasize ko na, oy, kaya mo ba iligtas sa sarili mo? So, alam mo na yung sagot doon. Hindi. Kasi, lahat nga makasalanan, walang matuwid, gusto ng Diyos matuwid. Ay, paano yan? So, emphasize natin yun, hindi ako nag-move on pag hindi yun malinaw. Okay, pag malinaw na, paano yan ngayon? Hindi ko kayang iligtas sa sarili ko, paano? May paraan naman. So, pupunta na po ako dyan sa Romans 6:23. Again, very basic at very famous. Ang sabi po dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sikat na sikat. Pero ang ina-emphasize po natin dyan, of course, yung dalawang bagay, yung penalty of sin. Sabi po doon, over the wages of sin is death. Okay? So, ano po yung death doon? No? Yung iba, sinasabi separation daw, medyo malabo po yun. Okay, in a way, tama. Pero, ang malinaw po dyan, dapat, impyerno po yan. Technically, impyerno po ang ibig sabihin na kamatayan doon. So, kaya at this point, madalas ay pupunta po ako sa Revelation 20:14 or 15. And then kung gusto ko pang emphasize, okay, medyo kung nasa-sense ko na medyo self-righteous itong taong to na kinakausap natin, pupuntahan ko sa 21:8. Okay, sabi po doon sa Revelation 20:14. So inutudos ko yung Book of Revelation na ito po hindi pa nangyayari, pero sinasabi na ng Diyos na ito yung mangyayari. So sabi po dyan sa 14, of course, ay and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Okay? So ano daw yung tinapon? Death. So in-emphasize ko po yung katotohanan na sabi kanina, for the wages of sin is death. Ano yung death? Lahat ng tao mamatay. So hindi lang. So yung death dyan is hell. Ba't magkasama yung hell tsaka yung death? Well, kasi nga related sila. Okay? Ito cast to the lake of fire. Sabihin ko agad dyan, ano kaya yung lake of fire? So karamihan po ng tao, salamat naman, alam naman nila po yung lake of fire. Ito po ay impyerno. At malinaw po dyan,
ang kabayan ng kasalanan, kamatayan, impyerno po yun. Okay, kung may duda pa sila, ito daw yung second death. Ano nga yung second death? Impyerno na naman. So pwede na po tayong bumalik later sa Romans 6:23, pero kung again, pwede nating ito pong Revelation 21:8 naman. Ito po yung listahan ng mga kasalanan na magandang listahan po ito, comprehensive. Hindi naman lahat dito, pero I find it very useful pag ano po, nga medyo self-righteous yung tao. Kaya sabihin niya, hindi naman ako fearful, hindi naman ako unbelieving, hindi naman ako abominable, pero lahat sinungaling. Okay. So, ginagamit ko rin po ito minsan pag medyo paggrupo ng mga kabataan, medyo may babakla-bakla doon. Okay. So, sa panahon natin, kailangan po ng emphasize yan, totoo lang eh. Kasi, salamat nga ngayon, medyo bumabalik na yung katinoan. Kasi nga, sa announcement ni Trump na hindi naman niya kailangan gawin yun eh. Pero, sobra-sobra na rin kasi itong mga iba, no? Na, alam niyo naman siguro yan, may dito, buti hindi nakapasa yung sogi, pero, I'm doing my part. I hope kayo din po, no, na tulungan natin yung ibang tao na hindi maloko, lalo mga kabataan. Kaya minsan madalas yung fearful po yan po yung matatakutin or duwag, galit din ang Diyos dyan, unbelieving. Okay, so minsan may pinapaniwalaan tayo sa Diyos, kung ligtas ka man, salamat, naniwala kay Jesus, pero may mga bagay minsan kasi hindi mo pinapaniwalaan about His Word. So kaya kasalanan din yan, abominable yan nga dyan, pinapasok yung mga bakla, nakakadiri. Okay, then murderers, of course, wala namang murderer sa akin kunwari, pero hindi rin eh. Iba sa atin nga, character assassination, okay? So may mga slanderer, ganun din eh. Or galit sa tao na wala namang dahilan. So sabi ni Jesus, you are murderer. Then whoremongers, of course, yung mga pokpok ganyan, ay madami ngayon sa TikTok niyan, di ba? Napansin natin. So minsan na-emphasize ko rin yan according sa kung ano yung relevant, kung sino po sineshare natin. Ganyan po tayo dapat kumilos, okay? Then sorcerers, of course, wala namang mangkukula, meron pa rin po, no? So sine-emphasize ko naman to, mga laro po ng mga tao ngayon, ano, mga bata, ML. Okay? Puro witch and wizard po yun. Nagkakalimutan yun. So, na-emphasize din po natin yan. Galit ang Diyos dyan. Idolater, lalo na. So, kailan lang, this month pa lang, di ba? Alam niyo naman nangyari sa, Nazareno. So, minsan, ang hirap paniwalaan na may mga tao pang naloloko ng idolatry sa panahon natin ngayon. Lalo nag-claim ng Kristiyano. No? So, pero, kaya ina-emphasize po natin yan. Actually, tinatablang po yung mga Katoliko dyan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sabihin lang natin yan naman sabi ng salita ng Diyos. Okay? So, ganun po soul winning. Sabihin lang natin yan naman totoo. And then, all liars, of course. Lahat ng tao nag-isinungaling. Iba-ibang level. Pero, ganun pa rin. So, kaya, after nyan, i-reinforce lang po ulit yung term na second death, which is lake which burned with fire and brimstone. So, impyerno talaga. So, at this point, pwede tayo bumalik again sa Romans 6:23. So, again, yun ay for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, na-emphasize na natin yung penalty kasi yun yung wages of sin, death, kabayan ng kasalanan, kamatayan. Pero the second part na napaka-importante na kasi malinaw na lahat ng tao dapat ngayon sa impyerno. Paano yan? May pag-asa kasi sinabi doon, ang regalo naman ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, pwede mo introduce na yung may pag-asa tayo talaga naman. Okay, unless reprobate. And punta tayo mamaya doon, sakali. Ito po yung next na importanting point. Ito ay regalo, napaka-importante nito po. Ito kasi, kahit po mga baptist minsan may pumapasok na false teaching sa kaligtasan, alam natin libre. So, ito, binigay sa atin ng Diyos itong illustration na to bilang pahiging regalo ng kaligtasan, Parang gustong i-flash to no? Ilang beses po sa bilang ko po 5 or 4 sa New Testament lang ang regalo ng Diyos. Of course maraming regalo ng Diyos, pero ang kaligtasan ay regalo. Ibig sabihin, ito yung walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon, no? Pag binigay sa'yo na, walang bayad kahit piso, kahit 5, walang kapalit. Ibig sabihin, walang kailangan gawin para doon sa nagbigay sa'yo ng regalo. Anong kailangan mo lang gawin? Tanggapin. Yan po, ina-emphasize natin yan sa soul winning. Hindi pwedeng hindi, kasi niwala po kayo ang dami na false doctrine na
ini-envelope nila or pinapasok nila yung false teaching na Lordship Salvation, kaya kailangan mong mga Baptist hindi naman ganun magpa-member, pero di ba yung iglesia ng Manalo ganun, dapat member ka sa amin. Catholic ganun din yan, doon nila sinasabi. Pero sabi nila there's no salvation outside of the Catholic Church daw. So pinapasok po nila yan kasi nga hindi nila alam yung tama Pero tayo kaya kailangan nating emphasize ang kaligtasan ay regalo. At another sikat na verse yan, of course, Ephesians 2:8, diba? And 9. Sabi doon, for by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Maniniwala ba kayo na iba sinasabi doon regalo daw yung yung faith? Mga Calvinist po yan. Again, sinasabi ko po, ang dami ng pumapasok ng maling turo even sa Baptist. Mag-ingat po kayo. Pag tayo na biktima niyan, hindi ka gaganahan, hindi ka magiging bold, no, sa pag-preach ng gospel, kasi ikaw mismo nag-shake ka Ang dami pong pumapasok na ganyan kaya imagine mo ikaw pupunta ka dun sa kakatokin mo, sasabihin mo magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo para maligtas ka. Sa palagay mo maliligtas yun? Siyempre hindi. Kung meron man, ewan ko, nagkunwari. Hindi po tayo ganun. Hindi po natin kailangan pag-isihan lahat ng kasalanan, okay? Pag-isihan natin lahat ng kasalanan everyday, okay? So hindi po yan bago ka maligtas sa requirement, kailangan pag-isihan mo lahat yan. Sandali, iba na yung regalo po, ina-emphasize natin dito. Ang regalo, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Pero kailangan mo tanggapin, may gagawin ka pa rin. Yung iba naman, nasobrahan naman, sabi nila, wala kang kailangan gawin, ang Panginoon lahat. Totoo yun, binayaran niya na lahat, in that sense, no? Parang regalo nga. Kaya ina-emphasize po namin soul winning yan. Ginagamitan namin ng talagang illustration na yung kukunin niya ng Bible, madalas ang inaano namin, para buhay na buhay sa kanya yung katotohanan ng pinipreach. So walang kailangan gawin, wala, pero kailangan mong tanggapin. Pag hindi tinanggap, hindi sa'yo kahit bayad na, okay? Yan po yung part na yan na napaka-importante. Romans 6:23, regalo yan, okay? So move on tayo. Ang next na importante na naman, na illustration na binigay sa atin ng Diyos, ito mas madalas, yung pagiging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Alam natin mga Baptist yan, pero tayo naman minsan parang dalawa lang yung ating sabi natin minsan, pag di ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. So I believe kulang yun, tatlo po ang category dapat. So anak ng Diyos, anak ng demonyo, and then hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo. Nasa gitna po yun. Importante po yun kasi yung mga Calvinist ganun, sasabihin nila, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Sandali, sino namilin? Diba? Hindi po. Pag pinanganak tayo, may time naman tayo, salamat. Pinanganak tayo, hindi pa tayo anak ng Diyos, hindi rin tayo anak ng demonyo. Ngayon, I believe, sa age of accountability, sabi po yan, pag bata ka, 3 years old, di mo pa alam yung masama't mabuti, namatay ka ng 3 months, 3 years old, 2 years old, langit po agad yan. Importante na naman yan kasi nga iba ay nalilito po dyan, maniwala kayo. So tayo, kung gusto natin maging soul winner, itama natin doktrina muna natin, napakahalaga. Pag hindi, takot ka, nanginginig ka, okay? So anyway, so hindi po tatay anak ng so dalawa po yan So ngayon pag hindi naman adult, pero young adult ka, alam mo na yung mabuti, may kasalanan ka na, siguradong hindi ka sa langit automatically, kasi kahit di ka anak ng demonyo, hindi ka rin anak ng Diyos. Importante po yan. Kaya ganyan po ginagawa ko bago ko basahin yung ating proof text na napakalinaw sa John 1:12. Alam niya po yun, di ba? So for, sabi doon, but as many as receive Him, gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang magsitanggap kay Kristo ay hindi lahat ng tao anak ng Diyos, pero doon pa lang siya magiging anak ng Diyos pag tumanggap siya. At emphasize din natin, hindi lahat ng tao tumanggap. Pinapatay nga siya ng pinatay siya ng mga Hudyo, So, pero hindi po natin yung nationality, kahit ano ka pa, basta tumanggap ka sa Panginoong Hesus, nanampalataya ka, tumawag, ligtas ka, at anak ka ng Diyos. Ina-emphasize po natin yan kasi ang dami mga Katoliko, especially sabihin nila, lahat lahat ng tao anak ng Diyos. Mali. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos, lahat langit. Okay? Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Okay? So ulitin ko po dito tayo sa gospel presentation.
in-emphasize natin yung kasalanan, ayaw ng Diyos ng kasalanan, pero wala tayong makasalanan. And then may penalty ang kasalanan na yan, impyerno po yan. Pero yung kaligtasan, ito yung regalo, obviously ito yung langit. So kailangan mo, wala kang kailangan gawin, kailangan mo lang tanggapin yung regalo. Dito naman sa pagiging anak ng Diyos, ang tatanggapin mo naman si Jesus. Kailangan, okay? Hindi lahat tayo tumanggap sa Diyos, pero kailangan ikaw, yung sinusulwi natin, kailangan niyang tanggapin. Conscious, ano po yun, effort at conscious choice, okay? Kaya nga pinipreach natin. So, hindi natin pwede pilitin, hindi dapat pilitin, pero hintayin natin. Pinipreach lang natin katotohanan, hayaan natin siya magpasya, okay? Ayun, so pag tumanggap, emphasize din natin, pang anak ng Diyos, langit, pag nagkasala, paano? Okay, dito again, ang dami namin sa experience natin, dami nalilito, kaya ituro mo na sa Kanya. Ginagawa namin, ginagamit natin illustration, binigay naman ng Diyos sa atin, yung pagiging tayo, anak tayo ng magulang natin, di ba? So pag tayo anak ng magulang natin, kahit anong mangyayari, anak ang tayo ng magulang natin. Lalo pag mga bata, hindi kayo tatakwil kung magkasala ka man. At nagkakasala talaga ng bata, nagkakasala ng tao. So ano gagawin sa anak pag nagkasala? Hindi yan niya itataboy, okay? Papaluin lang para matuto, pero bandang huli, uuwi pa rin sa bahay ng magulang. So ganun din, emphasize natin, paano nang sa Diyos ngayon? Pag anak ka ng Diyos, sigurado ka langit, nagkasala ka, langit ka pa rin, papaluin ka lang. Okay? So, nagkiklik po sa mga tao yan pag ganyan kalino yung gospel presentation, talagang maliligtas yan. Again, depende. Tumanggap sila. So, pero marami po sa panahon sa place natin, mga Pilipino, talagang malinaw na gospel presentation, maliligtas po. Okay? And then, ito na. Second to the last. Okay, so halos kompleto na po yun pero may isang prinsipyo pa po dito na para talagang maintindihan niya, yung tatanggapin niya, hindi basta-basta. So, pupunta ko po yan sa Romans 5:8, very famous din. Anong point sa Romans 5:8? Minahal tayo ng Diyos, pero bakit namatay si Jesus? Sabi po doon, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And then tatanungin ko na po yan, sa palagay mo, bakit kailangan mamatay ni Jesus? Bakit kailangan? Okay? Hindi lang basta namatay. So, karami ng Pilipino, alam ang sagot dyan, para iligtas tayo, tubusin ang kasalanan. Kaso ang tanong, para ma-emphasize niya lahat, yung ang topic dito is justice, hostisya, no? So, bilis ang oras. Anyway, so ba ako yun? So, tatanungin ko, bakit sa palagay mo kailangan mamatay si Jesus? So, ang tama sagot doon kasi kailangan may magbayad. Okay, so pwede mong kwentuhan. Ako kinukwentuhan ko ng isang kwento na kung saan sila ay marirealize na oo nga, no, lahat tayo nagkasala, lahat tayo dapat magbayad kasi ang Diyos ay Diyos ng hustisya. So ano bang kasabayan ng kasalanan? Sabi kanina, kamatayan sa impyerno. Pero ito maganda, paano pag may nagbayad doon? 'Di ba? Na hindi ikaw. Okay? Kunwari, ang madalas ko na kwento yung may inutangan ako, hindi ako makabayad, papakulong na ako. Pero may ibang nagtaong nagbayad sa kanya, no? Ibig sabihin na areglo. So, kung napakulong si Pastor Ace, ito na yung inutang niya. So, alam ng mga tao, wala nang kulungan yun. Pero kahit makasalanan ka, wala nang penalty of sin. So, ganun ang ginawa. Kakabig tayo kay Jesus, of course. Yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang ginawa niya, ine-emphasize ko rin po yung napakabilis lang, no? Una, siya ay Diyos, nagkatawan tao, walang kasalanan. Bandang huli siya pa yung nagbayad ng kasalanan, tinadyakan siya, sinampal, ginawan siya ng masama lahat. Okay, siya pa sinuntok, hinataw, hanggang pinakamatindi, pinako sa krus, pinakamatinding parusa sa lupa. Okay, siguro hanggang ngayon pwede ka siguro torture pero napakahirap ng ginawa ng torture na yun basically. So yung ginawa ni Jesus, emphasize natin yun, hindi dapat siyang maparusahan, hindi dapat, hindi, napaka-unfair nun, wala siyang ginawang kasalanan Pero again, tinanggap niya yun kasi alam niya from the start, yun ang mission niya. Yun ang isa sa kasama ng pagtupad niya ng kalooban ng Diyos na para iligtas tayo. So siya yung sumulo ng ating parusa dapat sa atin against hinataw siya, sinugatan, pinagsinungalingan, pinakamatindi, pinako sa krus. At hindi po natapos doon, no? Para kompleto po yung ating no? Again, kung kaya nyo lang mabilisan ako, lahat kasama sa presentation ko yung ano sabi kanina sa ano daw yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan saan? Sa impyerno. So ang tanong ko doon, napunta ba si Jesus sa impyerno? So ewan ko bakit yung karamihan sa ating mga baptist hindi na alam to, pero sabi sa Bible, napunta siya sa impyerno. Okay.
Sabi po doon, 3 days and 3 nights, he is in the heart of the earth, sabi sa Bible. Sabi doon, hindi iniwanan ang kanyang kaluluwa sa impyerno. So napunta po siya doon. So again, emphasize natin yun, bukod sa cross na napakatindi, impyerno, hinayaan niya po yun. Pero hindi tayo magtatagal doon. Pag nakuha na po ng ating kinakausap na tindi naman, ginawa ni Jesus yun para sa atin. 3 araw, 3 gabi, nabuhay siya magmuli. So isyo, makapangyarihan siya, sabi sa Bible, makapangyarihan sa grave, no? So hindi siya nanatili doon, nabuhay siya magmuli. Praise the Lord. Alam na natin ang kwento kahit mga Katolik, no? Resurrection Day. Okay, tapos patapos na tayo. Ano nang next? Ngayon, kung binayaran niya ang kasalanan natin, salamat kay Jesus, automatic ba nasa atin na yung regalo? Mapaalala mo ngayon yung regalo, kasi yung regalo, buhay na walang hanggan. Hindi yun automatic, di ba? Tatanungin mo lang, automatic ba lahat ng tao ngayon ligtas na? Alam niya hindi, kasi yes, bayad na yung regalo, pero kailangan mong tanggapin. So yun na yun. So babasahan mo ngayon ng, of course, acceptance verses, Romans 10:9, for if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Napakalinaw. Walang sinabi magpa-member ka, ligtas. Sabi doon, if thou shalt believe in thine heart, ibig sabihin seryoso, sabihin mo ng bibig mo, and then 10:13, tapos sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Napakalinaw din ulit. Ano kailangan para maligtas? Hindi is pagpa-member, pabaptize, hindi. Gawa ng mabuti, hindi. Pag-isiyan lahat ng kasalanan, hindi. Ano? Palataya sa puso, sabihin, tumawag. Tapos, okay, may iba naman, sinasabi, hindi kailangan tumawag, manampalataya ka lang, mali na naman. Kasi sa Old Testament, may tumawag sa Panginoon. Kailangan tumawag. Ang illustration ko madalas dyan is, kunwari po, nahusunog ang bahay mo, alam mo yung number, sino tatawagin mo, pulis ba? So alam ng mga tao, bumbero po ba? Okay, tama. Paano pag hindi ka tumawag sa bumbero, alam mo, naniniwala ka sa bumbero na kaya nila ligtas sa sarili, yung bahay mo, pero hindi ka tumawag, sunog ang bahay. So ganun din sa Panginoon po, no? Manampalataya ka muna, kasi hindi ka naman tatawag sa Kanya, hindi ka naniniwala na kaya ka niyang iligtas. Of course, dapat maniwala ka. Kaya kinuwento natin yung kanina, no? Si Jay, na niligtas niya yung sarili niya, or ang Ama, niligtas siya, isa lang po yun. So kaya niya nang iligtas, pinangako niya, ililigtas ka niya. So maniniwala ka ba doon? Hindi. So maniniwala ka, sabi, mailigtas ka. Okay, so yun, iwan natin sa kanyang pagdesisyon, then tapos pag ganun po, tatanungin ko na, naniniwala ka ba doon? Kung hindi, wala na. Pwede kong alam mo na, tulungan. Pero kung naniniwala siya doon, papatanggapin ko na po yun. Why not? Okay, pag nakita mo maganda yung response, naniniwala siya, wala siyang, alam mo na, walang kumakontra sa puso niya, papatanggapin mo na. Okay, at of course, doon na tayo sa Romans, sinabi ko na pala yun, no? Tatanggap. So yun, ililid ko na yun sa panalangin. Okay, in a way mahirap, in a way madali po yan. Kasi pag nakita niyo conviction sa puso mo, tsaka sa panalita mo, okay, kasi nga, talaga naintindihan mo yung paligtasan. So tatanggap po karamihan dyan. Okay, so yun na po, no? Yun na po yung point number 2 natin. Gospel presentation. Patapos na po tayo. Number 3, focus on the correct methods and the ways of salvation. So medyo na isa-isa ko na po ito kanina, yung iba. Pero ito po, mga parang points lang to, no? Again, may soul winning seminar po kami, 2 na pong ginawa namin, para kung gusto pong matuto pa talaga, dahil kailangan po natin tuloy sa churches. So isa sa mga tip din dito, maganda po, is 1 by 1 itong ginagawa. Pwede ka siguro mag-preach ng 2 tao, sila 3, pwede naman, ginagawa natin yun minsan 5, 6. Pero hanggat maaari, talagang 1-on-1, hindi tayo nagmamadali, hindi tayo magbabayad ng isang malaking invite na sila, okay din siguro yun. Pero sa personally, nakikita ko maganda yung nakikita mo yung response niya sa mga sinasabi mo. And then personal po yan, maganda pag soul winner kayo, 2 by 2 at least, no? Pwede rin mag-isa ka, pero minsan malungkot or discourage, so 3 kayo, okay din. Pero definitely pag nag-start na kayong mag-preach, isa lang ang magsasalita hanggat maaari. Okay, huwag niyong lilituhin yung ating prospect. Okay, and then ito, ang last na lang po sa akin tips sa way sa magandang soul winning is consistent dapat po. Okay, at kung sinasabi natin importante yung sa kaluluwa, wag namang once a year. Okay po, so ang dyan, once a week, at least twice a week. Kasi yun po yung nagpapakita talaga importante sa atin, di ba? So wag naman araw-araw, baka ma-burnout naman. Kung gusto mo, di okay.
ano ka na, pensionado ka na, may kilala po kaming ganun eh. So pwede po yung consistent schedule, pumili ka ng araw na convenient ka, boom, gawin mo yon hanggat maaari, hanggat paglaban mo. Parang Bible reading araw-araw, ito soul winning. Ayun, patapos na po tayo. Last na lang po, no, baka makatulong din ito sana. Kakontas ko lang po yung mga maling methods sa tama, no. So ano ba yung mga maling method? May sa panahon po natin ngayon, marami na rin ginagamit yung iba na sa palagay nila okay yun, okay po yung ma-invite niyo sa church, okay po yun pero again ano yung contrast natin dito? But maganda at the best way mag soul winning, ikaw yung lalabas. Kasi yung nasabi sa atin, go into all the world, diba? So maganda naman na invite natin sa kanila, pero sa palagay niyo po, ilang percent ng taong invite niyo pupunta sa church? Kayo po nakakaalam niyan kung nag-invite kayo. Kahit po mabait yan, kahit kaibigan mo yan, minsan syempre yung demonyo, kasi alam niyo na marami siyang tinanim over the years ganyan na kahit po matalinong tao yan, minsan hindi ako baptist, katoliko ako, iglesia ako. So ano ngayon yung chance na maliligtas yung tao yun kung ang method lang natin invite sa church, no? Again, maganda yun pero ang best is labasan natin, katukoy natin. I'm sure nakakaya sa umpisa lang po yun, pero pag mahal mo yung kaluluwa na, alam mo yung katotohanan na pinagsasabi natin dito, bigyan siya ng chance, okay? Bigyan natin siya chance, alokin natin, katukin mo. Diretso agad, iba naman gusto, kakaibiganin muna. Medyo di tayo makarami nun. So sabi sa amin po, ang style namin, talagang direct to the point. Marami naman sa mga Pilipino po, marami pa rin. Hindi naman mga bastos, okay? Talagang bibigyan ka ng chance. Basta makita nila sa mata mo po yung dito. Yung concern mo talaga, totoo ka. Patukoy mo, mag-share po kami sa salita para maligtas kayo. Sigurado po kayo sa langit. Wala nakakaya po doon. Ginagawa lang nakakaya ng iba yon, pero hindi po nakakaya yun. Yung the best na pagmamahal na pwede mong gawin sa iba. Okay, yun na lang po, no? So ano pa ba? Wala nang nasulat dito. So yun na po yun. At salamat po sa pakikinig. Sana natuto. By the way sir, nirecord ko pala to para lang. Minsan maganda yung mga reference reference tayo. So salamat po. Kung bibigyan po tayo ng maraming pagkakataon pag-share po dito. Again, ito pong mga next na mga topic, sakali nga po, puro soul winning din po yung unahin natin, pero ito mga nakaka-encourage yung iba para mas mapukaw ating puso, kung tama yung Tagalog ko. Kaya mga pang po to, pang encourage. Ayun. So ayun na sir. So okay lang sir, ako pastor mag-plug na rin ako ng aming, by the way, ko na lang pa, i-post ko na lang po dyan kasama ng lesson, yung outline, yung aming, may YouTube po kami para maganda po, no? Kasi okay naman yung Facebook, pero minsan nahihirapan po akong gamitin yung pag-video yung Facebook, okay? So sa YouTube kasi talagang magandang platform, din meron din kami Rumble, backup lang po yun. So meron din kaming seminar bukas, gusto yung pumunta magsabi lang po ng advance, no? Libreng lunch, po yun, about music po, no? So medyo malalim, contemporary Christian music, yun po. So yun lang po, Mr. Alvin, aga ako natapos, no? Sakto, mahaba lang yung oras. So salamat po again pagkakataon. So kung okay, so amen po, Pastor Ace. Amen po. So ayan, sa mga churches naman natin, meron tayong mga ganyang program. So doon sa mga iba na yun nga, gusto matagtagan o matuto sa mga pamamaraan ng iba, although hindi naman yung pamaraan ng nakakasave, pero siyempre pag wala tayong pamamaraan, medyo mahirap, no? So kaya po yan, natututunan natin na meron tayong nakita na mga style. So dito din po sa amin sa church, nag-invite kami ng mga visitors, pero ang style naman namin, Pastor Ace, pag halimbawa, alam ko first time visitor, kahit na worship service ang ginagawa ko dyan, mayroon na ako naka-assign, okay Brad, dito ka muna, sama ka sa kanya dito. And then explain sa kanya yung salvation. Kasi kahit anong ganda ng preaching ko, pag hindi pa yan saved, hindi din niya maintindihan kasi hindi pa siya saved. So ang gagawin, kaya pagbalik nun, kung maabutan niya pa yung preaching, saved na siya, nakikinig. At saka kadalasan ng mga na-invite sa church,
yun yung bunga nung Saturday, Friday na kanilang saturation na na-invite nila sa church. So doon pa lang nasishare na nila. So kaya napakaganda. Talaga namang ang heartbeat ng Panginoon ay yung mission, yung soul winning. Amen. Kaya yan ang prayer natin, sa 9:38, yung 9:38, i-plug ko na din to. Yung oras ng 9:38 ay tingnan po natin yung Matthew 9:38. May prayer po ang Panginoon Diyos na tinuro sa atin. Ganito daw ang ating i-pray. Pray therefore that the Lord of the harvest, that He may send forth laborers into His harvest. Kaya maganda rin, ito sama-sama tayo. Kung dito po sa church, meron kaming gano'n. Pag 9:38 na, daily devotion, nandun ako, stop na yon, pray tayo. Pray tayo na mas marami pang mga members ma-involve sa soul winning, at even sa ating mga respective local churches ay may mga kalalakihan na tawagin ng Diyos para maging missionaries sa iba't ibang lugar. Yun po yun, yung tawag doon ay projectile, Matthew 9:38. The Lord of the harvest, that He may send forth laborers into His vineyard. Of course, yun nga po, ang church naman nag-exist because kumbaga, ang isa sa purpose natin is to go out and win souls. At yung mga nadala na natin sa Panginoon, pagdala natin sa church, disciple din, na sila din ay maging disciple ng Panginoon, so that someday they will go out and preach the Word of God also. Okay? So, pati tayo po ay manalangin na, pero yun nga, ang dami nanood sa atin ngayon. Umabot na tayo ng 42. Pero, konti pa rin yan. Dahil ilang churches tayo? 5 churches. Baka po yung iba ay hindi pa kayo na-add or ina-accept or nagtatry dito po na makapanood. Ulitin ko, ang 8:30 onwards. Maliban na lang kung ang pasok mo panggabi, palagay ko kahit nasa ang lugar ka, baka kahit nasa purgatorio ka, joke lang, ay may time ka ng 8:30. So joke lang yan. Kaya ibig ko sabihin, wala na, maliban na lang, kanina alam ko yung iba sa inyo, tulad si Pastor Jude, meron siyang Bible school ata, pagka gantong oras. Pastor Ray, meron ding mga discipleship yan. Si Pastor Lito naman, minsan kahit gusto niya ng 8:30, pagka sinumpong ang katawan, wala tayong magagawa. The spirit is willing, but sometimes the flesh is weak. Pero again, andun ata si Kuya Adonis sa kanya. Nakita ko si Kuya Adonis dito Malamang nakikinig din si Pastor. Amen. Ayan, so ipagano po natin, pray and i-promote po natin yung ganitong ministry. Dito may nakikita akong mga pangalan, hindi ko alam ang mga mukha nyo, pero yung pangalan, pag na-familiarize tayo dyan at nakita-kita tayo, anniversary ng main, nandun na sila sa 3rd floor, kasya na tayo doon. Ikaw pala si ganito, ikaw pala yung gano'n. Diba dito pa lang, meron na tayong fellowship because what we are sharing in common is yung salita po ng Diyos. Kaya ito po purpose niyan. Ngayon po, tayo po ay manalangin na. At i-close po natin ang gabi ng ating pag-aaral na ito sa pananalangin muli. Okay, sige po, tayo manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po muli sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa isa na namang mapagpalang gabi at pag-aaral ng inyong mga salita na amin pong narinig at natutunan mula sa inyong mensahero, Pastor Ace. Salamat po sa kanyang buhay at ministeryo, sa kanyang mga inputs on how to be especially an effective soul winner. Although kayo po talaga ang nagbibigay ng conviction sa mga taong makasalanan at nagliligtas, pero mainam po na meron kaming maayos na kumbagay pamamaraan at method on how to itong mga taong ito ay madala sa atmosphere ng gospel at ma-develop ang pananampalataya sa inyo sa pamamagitan ng mga talata ng inyong mga salita. At nawa sa amin po mga simbahan, bago pa lamang o hanggang doon sa aming pinakasinimulan, Panginoon, dito po sa Diadem Baptist Bible Church,
ay tumawag po kayo ng mga soul winners na mga manggagawa. At hindi namin pabayaan ang isang napakahalagang gawain ito, ang pag-aakay ng inyong mga kaluluwa. Pagbibigay ng gospel tracts, pag-share ng inyong ebanghelyo, nawa Panginoon ay maging laman ng puso at isipan at misyon ng bawat miyembro, hindi lamang ng mga leaders, but ng bawat miyembro ng aming mga local churches. At salamat po Panginoon sa alam po namin ang aming mga panalangin ay inyong pinakikinggan, dinidinig at sasagutin sa tamang panahon sa inyong kalooban. Kung kaya kami muli nagpapasalamat at umaasa ng mga gawaing pinagkaloob niyo po sa amin, isang napakalaking pribilehiyo na magamit niyo po kami sa inyong gawain. Amen. Ay patuloy po itong makita niyo po kami na nagsisikap maging tapat at ginagawa ng maayos ang trabahong binigay niyo sa amin, pinangungunahan ang inyong mga tupa sa paraan na gusto niyo po na sila ay mapangunahan. Muli palakasin niyo po kami, bigyan ng karunungan, sipag, ay madoble sa amin Panginoon upang lalo naming mapagsilbihan ang inyong mga simbahan. Lalo na po ang aming pastor, paulit-ulit po namin itinataas sa inyo. Patuloy siyang bigyan ng lakas ang Pastor Little Valencia sa kabila ng kanyang napakahirap na sitwasyon at pisikal na kalalagayan. Nawa po ang mga gamot na iniinom niya ay magbigay ng milagrong kagalingan, kalakasan sa kanya araw-araw. At yung maiksing epekto ng mga ito ay gamitin niyo pong maging mahaba upang maging normal ang kanyang kilos, pananalita at maging sa pag-aaral na niyang insalita, Panginoon, lalo niya po itong ma-enjoy at may pangaral ng maayos. Bless niyo Pastor Ray and the whole family, Pastor June and the whole family, Pastor Ace and the whole family, Brother Edmer and the whole family, Pastor Michael and the whole family in church, ganun din kay Brother Jonel at ang kanyang buong pamilya, kayo po magpala. Salamat Panginoon at binusog nyo kami ng inyong mga salita at pinagsama-sama nyo kami, tumawag sa inyo. Alam po namin kayo ay sasagot sa aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Mahal po namin kayo, ingatan yung bawat isa sa buong magdamag ng aming pamamahinga at muli ay bigyan nyo kami ng sapat na lakas para sa aming mga gawain, para sa araw ng bukas. Ito pong aming dalangin sa pinakmatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Amen. God bless ulit sa chance Yun, na thank you po, Pastor Pastor Lito. Ace. Thank you. Salamat po Next sa mga week. support ha. Si Pastor Ayun, Lito, ayun, Pastor ayun. Ray. Tama. Consistent po yan sa amin. Salamat po sa panalangin sa amin po dito. God bless po. Sige, ha. Sir Alvin. Magkikita-kita pa rin tayo ngayon. Sobrang busy. Hindi ako makaalis talaga. Oo Hindi nga ako malayo makapunta pa kay yun. Pastor Lito at isang buwan na ata akong hindi nakakaluwas eh. So, yun, pray lang tayo ha. Pagka nag-pray ka, lalahanin niyo yung mga simbahan natin. Amen. Kahit general prayer lang, okay na yun. Mga kapatid, salamat po. Good Amen. night God and bless God po. bless to all. Salamat Sir Alvin, Pastor. Po.